magandang araw sa lahat. Sa ngayong araw, gagawa lang muna tayo ng isang kwentong related din sa ating content dito sa ating channel at medyo katatawanan. At ang titulo nito ay ang manok na nagsasalita. Ang manok ni Mang Bugart na Marites. Sa liblib ng baryo ng Rizal, may isang manok si Mang Bugart na pinangalanan niyang Marites. Isang tandang na nagsalita, gwapo sanang tandang, malalemon ang kagwapuhan, pero sabi na nga ng iba, pang model lang datingan. At sa araw-araw ay mayroon palaging balita dahil sa kagiliw ni Mang Bugart, hinayaan niya na lang na gumala sa kanilang sityo. Isang araw, habang nagkakape si Mang Bugart, sakto lang sa kakauwi ng kanyang alagang si Marites. Ay, sarap ang kape ah. Nasaan na kaya yung laga kong ubod ng Marites? Ganda, Bossing Bugart! Oh, dito ka na pala sigurado may dala ka namang bagong balita. Oh, Bossing Bugart! Bossing Bugart! Kilala mo ba yung anak ni babae ni Aling Rosa? Yung naglalako sa palengke ng gulay? Yung may nubyong tumboy? Opo, yan po. At alam mo ba, buntes? Ha? Buntis? Paano? Bossing Bugart, nakakabuntis na bang tomboy? Oo naman, ala nga naman nakabuntis pareho yung babae. Di sigurado may tumirang iba. Pero parang ikaw, kalalaking mong tandang, napakamarites, kulang na lang umitlog ka. Bugart, pinalad tayo na makapagsalita, kaya magmarites na lang ako kaysa wala naman akong gagawin sa bakuran mo. At saka Bossing Bugart, yung si Mang Istong, yung laging pabida na may imported na Texas daw galing Amerika, yung kumakanta naman na darating daw sa sunod na araw ang bagong line niya. Pero bakit parang lagi naman talunan? Bossing Bugart. Sus na manok ka. Hayaan mo na ang ganyang kwento. Ganon talaga katulad mo, pabida lang, sarap mo nang angiyawin lang gawing tinula. Hahaha. Pero dahil sa kakaiba ng gawin na lang kitang taga-balita sa aking araw-araw. Para habang nagkakape, masayang umaga ko. At yan ka muna, magbigay muna ako ng pagkain sa iba mong kalahi. Hay, kung lahat kailang tayo nagsasalita, sigurado puro lang kayo reklamo. Buti na lang ikaw na lang mag-isa. Sige Bossing, pahinga na din ako. Kapagod din umikot sa sityo natin. Para na akong tanod sa sityo. At yun nga, natapos na ang kanilang kwentuhan. Pero lingid sa kanilang pag-uusap, may mga nakapansin sa kanila isang magtataho na naglalako na nangangalang Gary. Nakita niya kung paano mag-uusap ang mag-amo. Ano yun? Manok nagsasalita? Parang imposible ah. Pag-uwi ni Gary sa kanilang tanay, nagplano siya dapat napasa kanya ang manok. Nagsalita pero may tanong sa sarili niya, paano? Sa sunod na araw, habang pumapasyal si Marites, sakto nakadaan at nagtatago siya sa may kahoy na nagmamasid sa manuka ni Mang Istong. Sa wakas, umabot na din yung imported ko match. Napakatas ng pambalas ito. Try out kita sa iba kong manok para makita kung galing mo sa paluan. At tinawag niya itong si Tornado Hatch. Habang si Marites ay nagmamasid, hindi niya na makita na malaking sawa na pala ng matsyag din sa kanya. At saktong sasakmalin siya ng sawa sana, nakita niya mambalos siya ng lipad, kasama na takbo si Marites at nakapasok siya sa manuka ni Mang Istong. Aba, Tornado Hatch, bigay ng langit. Kakasparing ka na at mukhang wapong tandang pa. Kinuha ni Mang Isko si Tornado sa kanyang kulungan kung saan pinapahinga niya ito at hinagis kay Marites. Niya, ano ba itong mukhang bugbog sarado ko nito ah? Di nga siya nagkamali. Halos bugbog sarado siya sa sipa ng imported ng manok. Tuwang-tuwa si Mang Isko sa nakita niya, pero si Marites ay parang nag-iiyak na alam paano sumipa. Ako, hanap ako ng kimpo, tatakbo ako. Sakit ng katawan ko, parang pang video kilagtalin ko
Nang makahanap ng tiyempo, inubos siyang lakas niya. Sabay lipad palabas ng manukan ni Mang Isko. Tawang-tawa si Mang Isko habang nakita niya kung paano lumipad ang manok at tumakbo sa kanyang alagang imported. Aba, Tornado! Ang galing mo pala talaga! Pinahanga mo ako! At sa iyo. At tumakbo na parang hinahanap niya ang boss niya. At yun, dinakip niya ulit ni Mang Istong ang imported niya na si Tornado. Saka pinasok niya ulit sa pahingaan at tuwang-tuwa ang matanda. Lingi din sa kanyang kaalaman na nagmamasid din ng sawa na sana matuklaw kay Marites at gutom na ito. At nang dumilim na yan ay dinali ng sawa ang imported ni Mang Istong na wala siyang alam. Sa kabilang banda, si Marites ay patuloy din tumatakbo na kahit tingal-ingal na ay masakit ng katawan ay kailangan niyang uwi at ipsilim na nga siya na umabot sa kanilang bahay ni Bogart. Ay, siya wakas. Ligtas na rin ako. Napakahirap ng araw ngayon. Muntik na akong maging hapunan ng sawat yun. Nabugbog pa masyado. Inumagahan habang nagkakape ulit si Mang Bogart. Sarap talaga ng kape. Bakit? Parang wala at ang alaga kong si Marites. Marites! Saan ka? Posting Bogart! Paano ka? Puro ka pa sa. At halos hindi ka na makalakad. Ano ka nagpapatuli? Pugpug ako, boss. Ang manok na imported ni Mang Istong. Kaya pala. Paano? Kipag-away ka, hindi ka naman marunong kapag-away Ako nga, bossing. At kinuwento ni Marites ang nangyari kahapon, anong nangyari sa kanya. At yun nga ay tawang-tawa si Mang Bogart. At sa kabilang banda, habang tinitimpla ni Mang Istong kanyang kape at papunta sa manukan, excited na makitang matanda ang imported niyang dumating na si Tornado. Nang nakarating na si Mang Istong sa manukan niya, nilapag niyang kape at pumunta sa kulungan niya. Ang gulat niya ng imported niya ay chibog na ng sawa. At iyak na lang si Mang Istong at yon ang araw na yon ay adobong sawa at may kasabang imported ang luto niyang adobo. At sa araw na yon, ginamot ni Mang Bogart ang mga pasa ni Marites at kinulong na muna siya malapit sa kanilang bahay. Pero si Gare nga na magtataho ay panay pa din ang silip sa tanan ni Mang Bogart at inanap ni Gare ang manok na nagsasalita. Malaking pera yon. Pag makuha kita, bibinta kita kay Don Pidek. Si Don Pidek ay isang mayamang asindero doon sa kabilang lugar na sityo. Malaking pera at sabungero. Pero dahil mahilig din talaga sa mga exotic na mga manok, talagang bumibili siya ng malalaking pera. Kaya nagkagaroon ininteresa ni Gare itong si Marites. At sa sunod natin munang episode, ilagay natin yon kung ano nangyari kay Marites. Sa susunod na kabanata ng ating kwento, stay tuned na kayo dito. Huwag nang kalimutan share ito, mag-subscribe at para na rin didagdag tayo ng mga kwentong medyo may katatawanan pa din. Salamat.